Malambot, kagatin, makunat, mayahin. Champi Pinoy, tsokolating kahit nating Pinoy. Champi Pinoy, kay sarap ng gawang Pinoy. Champi Pinoy, champi! Ang galing talaga ng gawang Pinoy! Ang galing talaga ng Champi! Ang kending Pinoy! Chewy chocolate with creamy chocolate filling. Tsokolating tsokolate talaga! Champinoy talaga! Guys, band contest sa school! Game? Kaya natin yan! Oh, may juice muna. My Juice. Natural na sustansyang sarap saya sa bawat patak. 1 liter pack makes 5 200 ml sustansya-filled glasses. Bata ka pa, pero kaya mo na. Mag-my juice ka na. Stand up and shout. Reach for my dreams with my juice. Rock on and sing, live my life with my juice. Sustansya, sarap, saya. My juice! My juice up my life! 558 DZXL. Ayan na, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito ho sa ating hong programa. Uy, sa mga nandyan po, nakasalukuyan pa rin po sila hong naghahanda ng kanilang hong almusal. Magandang morning pa rin po sa inyo pong lahat. Binabati ho natin ng masayang pakikinig via live streaming ho natin sa www.rmnnews.com/tv. Si Erica Gonzales, good morning. At si Marwina Des Olosoba. Ayan, yung mga friends ho natin sa FB, sa Facebook. Ayan, nasabi niya, good morning po, pakibati po ng advance. Congratulations si SK Daluso ng Pagudpud, Ilocos Norte. Oy, nang pagkagsapayo dito Ilocos Sapo on 28th of this month. So, March 28 ang kanyang, God bless and be a great son always. Ayan, good morning sa ating hong mga friends sa FB, yung mga friends ho natin sa Good Morning Metro Manila. DZXL. Good morning, Metro Manila. Good morning, Joy, Bobby. Maraming salamat sa DZXL at nabigyan niyo ako ng pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa aking mga kababayan na makagawa tayo ng isang tunay na serbisyo ng isang leader sa kanyang mamamayan para sa bagong Caloocan. DZXL. Good morning, Metro Manila. Magandang umaga din. Thank you po, Mayor. Magandang umaga din, parts kay si Axa Polo. Kilala mo? Good morning! Sa chatroom natin si Axa Polo. Thank you. Good morning! And good morning, ha? Thank you! Ito na po ang isa sa mga mahalagang segment ng programa. Good job, Metro Manila. Papuri at parangal. Congratulations kasama. Good job, Metro Manila. Isa pong security guard ang ating tampok ngayong umaga, Pards. At sa kanyang mga mahal sa buhay at sa kanyang mga fans, siya ay tumutugon at lumilingon pag tinawag na Romeo. Romeo, oh Romeo, you're my Romeo. I love you, Romeo. Siya po ang Romeo ng marami, ha? Romantiko parts. Please welcome asama from Bican Security Service Corporation. At syempre pwesto sa SM Valenzuela, si SG Romeo Robles. SG Robles, magandang umaga po sa inyo, sir. Sir, good morning din, sir. Opo, si Buddy at saka si Joy, SG Robles. Kamusta ka? Okay lang, sir. Kayo rin po, kumusta? Ayos lang at natutuwa kami. Finally, nakausap pa na namin. Ano bang tawag sa iyo muna ng mga kasamahan mo? Mayroon ka bang nickname? Romeo, sir. Talagang Romeo. Apo. Ayun. May pamilya na, Romeo? Yes, sir. Ilan ang anak? 3, sir. 3 na. Wow. Anong tawag sa iyo ni Mrs.? Mahal, sir. Mahal. Wow! Sweet naman. Sweet naman. Pards, ano ba ang tawagan nyo? Wala, wala pa ba? Wala pa naman. Bigla ka nag-isip, Nagulat. Opo. Tama ba, Romeo, sa Bican Security Service ka? Sir, yes, sir. Alright. Baikan po. Baikan. Ayun, thank you, ha. Gaano ka nakatagal dyan sa Baikan Security Agency? 9 years and 5 months, sir. Matagal na pala. Ilang taon ka nung pumasok ka dyan? Romeo yung tawag ko sa'yo. Romeo na lang. 23 po. 23. Binata ka pa nun?
Yes, sir. Diyan na rin nag-asawa. Diyan ka na nakatagpo na mapapangasawa, hindi naman? Hindi po. Sa Hindi labas naman. po ng SM, sir. Sa labas. Okay. Kailan ka na-assign sa SM? In-assign ng Baikan? October 2005 po. 2005. So simula 2005 hanggang ngayon 2014, 9 years ka na pala dyan. Sir, yes, sir. SM Valenzuela. Apo. Saan ka particular na ipinupost ng manager mo dyan sa SM Valenzuela? Sir, naroroutine po kasi kami. May rotation? roving, may Oo. entrance, may cinema. So roving ka Mall talaga. cinema po. Mall cinema po yung hawak namin. Ay, wow, Ah, sa mall mall. So, and kitang-kita cinema. mo yung mga pumapasok doon na magsising irog, gano'n na nagde-date. Para, kita sir, ano? Para ng dati kung sa parking ka naka-assign SG Romeo, di ba? Alam mo rin yung mga pangyayari doon, like yung mga ano yung binabanggit natin last time kay Mga kasakasama kay na Canyares. sinisingit na pinapasok Yan. sa mga sasakyan. So ikaw sa may sinihan ka pala, bale? Yes, sir. Oo. Bali, nung time po na yun nakita ko yung iPhone na cellphone May nakita kang cellphone. Apo. Saan mo Clearing po nakita ako. ito, Romeo? Sa particular? Cinema 3 po, premier area. Ano yun? Sa loob? Apo. Ano yun? Sa upuan? Yes, ma'am, sa upuan po. Tama, pagkatapos ng sine, labasan na, di ba? Yes, sir. So nag-inspection Madilim sa ka. loob eh. Apo, kada tapos po ng pelikula, clearing po ng gwardiya. Kailan nangyari to, Romeo? February 22, sir. Ayun. Alas 6:30 ng gabi. Oo, 8 araw pagkatapos ng Valentine's Day. Yes, sir. Tapos? Ano nangyari? Nakita mo ngayon, saan banda? Sa upuan ka mo? Yes, sir. Nakapatong lang or nasa ilalim ng upuan? Nasa bandang ilalim, sir. Alalim na. Nalaglag talaga. Nalaglag. Kasi yung upuan medyo kumakan yan eh. Anong klaseng cellphone? iPhone, sir, black. iPhone black. iPhone 4, sir. iPhone 4. iPhone 4. Apple syempre. Yes, sir. Ayan. Magkano daw yan? Ang halaga niyan kapag gaganyan? 35,000 daw, sir, after dun sa Mahal pala yan, parts, no? Mahal. Cellphone ko, Yung mababa lang eh. mga 40 lang saya. 40K. So Romeo, so phone lang yung nakita mo? Apo, phone lang, ma'am, nung time na yon. Tapos? Pero dati pa may iba ka na rin nakita mga valuables SG Romeo? Yes, sir. Like ano yung mga nakita mo na dati pa bilang roving at madalas sa cinema ka na post eh? Pira po. Magkano yung pinakamalaki mo nakita? Mga meron po, iba-iba po, iba-ibang halaga. Talaga? Yung po ay agad namin dinadala sa CRS office. Civil Relations Service. Customer Relations Service Customer Relations Service. Yes, sir. Okay, tapos itong nakita mo nung February 22, paano nyo ginawa? Ano bang proseso? Pagbalik mo sa immediate visor mo o sa CRS, anong ginagawang steps para may balik? Yes, sir, kailangan pong i-describe nung mismong owner yung klase ng cellphone niya at kayong tag po na nakalagay doon. So that day or that night, bumalik din kagad yung may-ari nung iPhone? Hindi po, the following day, sir. The following day, kinabukasan. Anong kinontak? Kinontak ba ninyo yun or siya mismo pumunta? Kung saan lang pong pumunta, sir, sa Customer Relations Service. Ayun. So naalala niya, nanood siya ng pelikula. Yes, sir. Siguro, di ba? Tapos yun, nalaman, walang cellphone ko. Balik ako doon. Anong pangalan ng may-ari? Celestino Angkaw, sir. Celestino, lalaki, Angkaw. Yes, sir. Opo. Di laking pasasalamat sa iyo, bossing, Romeo. Yes, sir. Nag-offer nga sa akin, kaya lang Oo. ang SOP po talaga, bawal kaming tumanggap. Anong in-offer sana sa iyo bilang pagmamagandang loob naman at goodwill? Anong in-offer sana sa iyo? Sir, pera din. Pera sana. Sir. Kaya lang po, mahigpit na yung pinagbabawal na ay, gano'n. hindi kami pwedeng tumanggap. Yes, sir. Uy. Kahit pagkain, bawal. Kahit pagkain, hindi kayo tumatanggap. Pwede naman. Yes, sir. Pwede naman pagkain. Yes, sir. Hindi po. Ay, hindi rin. Pwede naman candy.
bago po kami deploy sa FM, meron po kaming training at customer service orientation. Bawal talaga. Ano sinasabi doon sa orientation? Ayun po, sir. Mahigpit kong ipinagbabawal na tumanggap. Kahit ano? Oo. Ano Kahit yung ano, sir. first time ba na ito yung nakakita ka ng ganitong phone at naibalik mo? First time ba? Na may... First time po yung ganong cellphone, ma'am. Yung iPhone, Apple. Pero marami na rin pong turnover na cellphone. Maliban lang po sa akin, sa mga kasamahan ko, marami na rin pong turnover dito sa RSOP. Depende lang talaga minsan sa sitwasyon. No? Like kung sa sinihan ka na-assign talaga, Romeo, mataas yung probability o yung posibilidad kumbaga na may iwan. Maliban sa mga basura. Siyempre. Ay, sir. Okay, so simpleng kamay at pasasalamat na lang yung po pwede mong tanggapin sa kay Mr. Angkao Celestino that day. Yes, sir. Ayun. Pero, yes, go ahead. Pero Romeo, idugtong ko na, sa panig naman po ng inyong Baikan Security Agency at saka sa SM, meron naman kayong commendation or parang gano'n? Meron po, sir. Yun po ay malaking karangalan na para sa akin. Bigyan nila ako ng commendation. Walang cash? Wala, sir. Yung commendation po, malaking karangalan na po sa akin. Hindi na po ako nag-aantay ng cash dahil yun po ay part ng aming SOP sa trabaho. Ayun. Kasi kadalasan yata pag, di ba, pag natutuwa ka masyado, hindi mo talaga mapigilan sarili mo na kahit konti, di ba? Oo, parang ito yung paraan ng pasasalamat nature mo. natin yan. But anyway, may SOP sila. Pero ano yan, na yung cellphone na pagbabalik na yan, ano yung feeling naman sa part mo, Romeo, na ito binalik mo, hindi ka na tumanggap, at ano yung feeling naman nung pinagbalikan mo ng cellphone? Mama, masayang-masaya po ako kasi laking pasasalamat sa akin ng customer na ine-expect niya na hindi na niya ma-recover pa, subalit na nagbaka sakali siya dito sa customer relation service na yung pala ay may babalik pa sa kanya yung kanyang pag-aari. Pero sa'yo, maliban sa andun SOP ninyo na kapag may mga ganitong mga gamit, malagang gamit, ibabalik ninyo, sa sarili mo, prinsipyo mo ba talaga na ever since nung bata ka, na kapag hindi sa iyo, ibalik mo? Yes, ma'am. Kasi hindi po natin pinaghirapan yun, ma'am. Mas mainam yung kahit maliit lang yung value na pinaghirapan mo yung gamit mo. Huwag natin naangkinin yung pag-aari ng iba. Yun talaga yun importante. Yun po yung payo ng aking ama. Payo mo rin siyempre sa mga anak mo. May anak ka na ba? Apo, sir. 3 po. 3 nga pala. No? Yung panganay, ilang taon? Bali, 8 years old, sir. Alright. So, ano sabi ni Missy sa'yo, Romeo? Yun po, natutuwa rin siya at nakatulong ako sa kapwa ko na yung trabaho ko, mahal ko, sir. At tinreat ka ni Mrs. Ay, sir. Yan ang importante ron, ano? Yung iba mong anak, babae ba, lalaki? 3 lalaki. 3 lalaki. Ako, mga poging-pogi rin kasamang Romeo, no? Yes, sir. So yan Mana talaga. Mana sama. Ano ang day off mo, bale? Sir. Anong day off mo? Anong araw? Family day, kumbaga. Po, linggo, sir. Sunday. Like today. Bali, panggabi po yung duty ko, sir. Panggabi. Kaya 10 pa ng umaga yung ano ko. Galing, ha? Kami po, SG Romeo Robles, DCXL, Good Morning Metro Manila Program, ay sumasaludo sa iyo at labis yung paghanga namin. At kung nandito ka lang, meron ka rin sa amin na libreng wall clock. Yes. Dalawa na kayo ni Mr. Canyares. Ikukumit ko na si Boss SM para sa 2 wall clock sa inyo. Kapag may pagkakataon, magkikita po tayo or makakadalaw din kayo sa DCXL, please. Ang inyo pong mensaheng gustong iwanan, kumbaga, inspirational message sa mga kapwa mo SG, security guards na mga tagapakinig natin, parts. Marami tayong SG na mga kaibigan at listeners. Pakisuyo, kasamang Romeo, anong mensahe mo para sa nila? Sana, sir, maipagpatuloy yung ating maayos na trabaho at serbisyo sa ating kumpanya na pinagtatrabuhan para tumagal pa tayo at mahalin natin ang ating trabaho. Alright.
Alright. Galing. Mabuhay ka, SG Romeo Robles. At congratulations sa'yo. More power. Panghuli, alam ko baka may mga gusto kong pasalamat at batiin. Go ahead, Romeo. Sir, pasasalamatan ko lang ko yung butihin kong boss at mga officer sa pangunguna ni Mr. Dante Mama, CRS Supervisor, Mr. Armando Rimondo, CRS Manager, Mr. Rafael Tijada, CRS Regional Manager, Mr. Almos Alabi, Assistant Vice President of CRS, Mr. Antolin B. Pauli, Senior Vice President for ADD and Security Affairs, Mr. Rodney John Cruz, CRS Representative, Miss Marilyn Cañas, CRS Supervisor, at ang aming Baikan Inspector na si Mr. Bayani Kama at ang aking Detachment Commander na si Mr. Arnel Sabalsa. Sila po yung gumagabay sa akin para maging maayos yung aking pagtatrabaho dito sa SM. At syempre sa pamilya mo, pakibati na rin sila, pangalan ng 3 mong kids at si Mrs. Pinasasalamatan ko rin po yung aking pamilya na patuloy na gumagabay sa akin at nagmamahal. Pangalan, pwedeng malaman? Asawa ko po, Miss Myra Sol Robles. Si Mrs. Myra, good morning ma'am. Mga kids, anong pangalan ni panganay? Sofian Romeo po, Robles. Okay, tapos? Justin Andre Robles. Mga doble yung pangalan, ha? Okay, yung bunso. Tapos, Sius Ernest Roland Robles. Ayan. Alright, thank you very much, SG Romeo Robles. Saludo po muli kami sa inyo sa Good Morning Metro Manila sa DZXL. Mabuhay po kayo, ha? At happy Sunday morning sa'yo. Happy Sunday rin, ma'am, sir. Salamat at napaunlakan nyo ako sa inyong programa. Anytime, sir. And regards sa inyo lahat dyan, ha? Blessed Sunday. Good job. Yes, sir. Good job, Metro Manila! Papuri at parangal. Congratulations kasama. Good job, Metro Manila! Salamat lang na marami sa Onesimus, ang aking sponsor sa mga sinusuot ko pag Sunday Pards. Kay Ma'am Joanna Cruz at kay Boss Larry James Francisco, ang Vice President and AdProm Assistant Manager ng Onesimus Corporation. Kung may order kayo at saka may mga nais kayong bilhin na para sa inyo, sa lakad nyo kung ano pa man yan, daan lang kayo sa mga alinmang stores nila. Marami naman po yan. The Philippines #1 pagdating sa formal wear, men's barong at lahat na. Thank you. Good morning! Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Oras naman natin sa DZXL 558 Philippine Standard Time. Tatak alas 9:03 ng magandang morning ng Sunday. Tata RMN! Kung gusto mong makauna sa balita at sa makulay na talakayan ng mga napapanahong usapin at mga pangyayari na may kaugnayan sa ating lipunan, dito ka na sa unang pihit sa inyong mga radyo. DZXL 558, ang bagong kasama mo. Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Di na boring ang Sunday dahil mas pagagandahin namin ang inyong morning. Gusto po kayo? Morning, Joy. Good morning! Bit-bit ang inyong mga bagong kabanding sa Sunday morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Talakayang magaan, subalit malaman. Tayo mismo na gumagamit ng internet, ng iPad, ng computers. Dapat din alam din natin kung paano natin i-secure yung sarili natin. Mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Hacking, ito yung pagpasok ng iyong server o yung website, no? Illegal entry ika nga. Dati, nagsisimula itong hacking na to for bragging rights lang. Ibig sabihin, parang masasabi lang niya na, uy, ako ang nag-hack niya o napasok ko yung sistema nila, no? Pero ngayon, as it evolved from bragging rights, nagiging parang money-making activity. Good
Morning Metro Manila. Kada linggo sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Kasama sina Banyo Beras at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. Good morning! Second, tama ba? And last hour? Yes! Ayan! Pagod ka Oy, na? buhay na buhay pa rin po kami! Si Wendell, happy graduation sa'yo, Wendell. Sabi niya nakikinig daw sila ngayon. Pabati na lang po si Nanay Malu, Nanay Vangie Abasolo, Marwin Madel, Sherwina at Dedes Del Rosario from Binyan, Laguna. With love. Excellent! Congratulations sa lahat po ng graduate ng 2014. Excellent! Lahat ng mga bar examinees, bar passers. Excellent! Lahat po ng mga magulang graduate sa paggastos. Excellent! Welcome to the next chapter. Kung college graduates, welcome! Welcome! Anong unemployment rate? Hindi. Talagang negative ng positive. Apo, welcome. And congratulations sa lahat po ng mga graduates, ha? Singit ko na rin na good morning, Metro Manila. Good job dyan kay text chat sa atin ni Security Guard Romeo. Sana dumami lahi nila. Pakibati Manalag family dito sa California, Pittsburgh, California. More power sa program and God bless us all. Si Armando M. Manalad nanonood sa ating by live streaming. Kumusta? Salamat po, ha? Kay Gary Tan, galing pa ng Samar, bisita ng DCXL. Thank you. Pagbati rin galing kay Larry King. Thank you. Good morning. Alright. Ilang saglit lamang ay minamarapat na po nating makakonect mga kasama sa isa pong kahanga-hanga parts na nanay, may bahay, taga-sulong po ng kapayapaan at happy nga ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas pagdating sa usaping pangkapayapaan at sa usapin ng pagkakasundo. Ang galing, di ba? Apo, maya-maya ng kaunti makasama si Professor Miriam Coronel Ferrer ay makakausap natin patungkol po dito sa napakahalaga parts. Ayan, ito yung tinatawag Comprehensive Agreement to the Bangsamoro. Ibig bang sabihin niyan, gagraduate na rin tayo sa digmaan, kaguluhan, kahirapan, at syempre, at kawalan ng peace of mind at kagwatak. Tama, parts. Good morning! Abangan DZXL Sunday Issue. Pati muna tayo doon sa mga congratulations and celebrations when I tell it. My birthday! My birthday today, Sunday, Marso 23. Ganda ng bigkas ko na. Marso 23. Pwede namang Marso 23. Marso 23 na lang, may iba. Ana Karina Seya, happy birthday today. And then kay Melinda Marie T. Buenso Seso, kay Genevieve Brama, and kay Rodolfo Barela. Happy birthday! Birthday nila today, March 23. March 22 kahapon, belated kay Denis Brigitte Pille, kay Rowan Torres, at sa ating kasamahan dyan sa mga kaibigan natin sa CEU, kay Dayan Rose Dizon at kay Hannah Gazingan. Ayan, at belated happy birthday kay Manang Audrey. Siyempre. Ayan, nakahapon, ay the other day. Sarap na spaghetti. Yes, matching tinapay and matching Coke. That's right. Last March 21, si Manang Audrey. At ka-birthday din niya si Agnes Lastimoso. Kay Susie Lindungaw, kay Mary Jocelyn Salcedo, birthday din, March 21, Nikki Nuwada. At sa ating kasamahan dyan, part sa may DYRI Iloilo, si Roberto Ladera. Samantala, noong March 20, nag-birthday naman si Christine Pino, si Hannah Hazel Manaw, Karen Umiter, Cheryl Buragan, at Sandy Perua, kaya si Christine Odi, at sa si Janet Barinos. Habang noong March 19, nag-birthday, tahimik lang, si Boss Fred Davis. Ayan!
Boss Fred, belated happy birthday sa'yo. Ayan, uy. Si Ma'am Sel Caballero ng Globe. Ay, oo nga pala. Today mismo. Yes, happy birthday. March 23. At advance pahanda na siguro. Ng Globe Telecom kay Ma'am Sally Caballero. March 23, have a blessed and happy birthday, Ma'am Sally Caballero. Regards, Globe Telecom. Alright. At sa lahat po naman nagbe-birthday dyan, celebrations, bless you more. Good morning! DZXL Sunday Issue. Pag naririnig ko itong tugtog na to, Pards, kahit pa paano, iba yung pakiramdam, ano? Yung puno ka ng pag-asa. Parang ito napakal ako naman. Ha? Ako naman ang napapakinggan ko yan sa parte ng Mindanao. Ayun na nga. Ayan! Ibang Yun yung mga kwan kasi tradition na music din. Iba ganon. At saka kapayapaan ang hinahanap, Pards. Kaya siguro ako personally, payapa din akong pakinggan tong kantang to. Mga kasama ngayon pong Huwebes ay meron pong pinakamalaking bahagi ng kasaysayan na inaabangan natin sa Pilipinas. At ito po yung binanggit kanina ni kasamang Joy. May kaugnayan po sa CAB. CAB, yun po yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Okay? Kasi wala na raw from FAB parts, may ganun, di ba? Framework Agreement on the Bangsamoro. Ngayon naman, CAB na. Okay? Para po sa simpleng usapan at huntahan, kwentuhan sa ating mga babayan, yung tinutukoy po namin kanina na walang pahinga, pero payapang buhay. At gusto niya din ng mapayapang lugar. Tama. Payapang mamayan. Payapang bansa. Payapang bansa. Please welcome sa ating pong Government of the Philippines Peace Panel Chairperson. Wala iba po si Professor Miriam Coronel Ferrer. Ma'am Miriam, magandang umaga po sa inyo. Morning! Happy Sunday, Ma'am Miriam. Good morning to everyone. Happy Sunday. That's right. Ma'am, anong tawag sa inyo madalas? Professor or chairperson? Okay lang, maski ano dyan. Wala namang problema. Walang problema. May nickname, oo. Miriam. Yeah, Okay. Ma'am, tell us more. Tigit po sa mga nandito sa Metro Manila na masyadong maraming ibang isyong pinagkakabalhan. Ano po itong CAB? Please. Yung CAB, no? Yung sinasabi natin from FAB to CAB, alam natin, pinirmahan yung FAB noong October 2012 at mula noon ay natapos pa natin yung 5 dokumento, yung 4 na annexes at saka itong addendum on Bangsamoro Waters and Zones of Joint Cooperation. But doon, nung nag-umpisa tayo ng negotiation, nung panahon pa ni FDR, dating Pangulong Fidel V. Ramos, ang unang-unang nalagdaan ay yung napakahalagang dokumento, yung ceasefire agreement. Noong 1997 pa ito, at napakaganda naman at hanggang ngayon ay meron pa rin tayong ceasefire. Lahat yan makakapaloob sa CAB. Yung tinutukoy nating CAB ay yung ating framework agreement plus the annexes, the addendum, and all the other previously signed documents. Ano po yung pagkakaiba ng napirmahan na framework agreement noon at itong comprehensive agreement ngayong pipirmahang Huwebes? Kung tutusin kasi yung FAB parang framework, di ba? Kumbaga kung gumagawa ka ng isang bahay. Ito yung ano pa lang, yung parang architectural plan mo. Skeleton. Mo talaga nabubuo yung bahay o kaya ito lang yung mga haligi, wala pa yung mga talagang dingding, bubong, wala pa. Wala pa, pati yung mga annexes nga, kaya ang tinatawag natin annexes. Hindi pa yan na nailalatag. So, yan yung CAB, kabuuan na yan, yung lahat ng usapin na patungkol sa magiging transformation na isasagawa natin, yung transformation mula sa ARM papunta sa Bangsamoro, yung transformation ng MILF patungo sa
iba't ibang uri ng organisasyon, including a political party, a civic movement, or a social movement in general, in transformation ng dating affected communities, conflict-affected communities, patungo sa mapayapang mga komunidad. Lahat yan, nilalatag ng KABO ang process na kung saan maraming agreements na naisagawa. So ito yung Yes, ma'am. Grabe, Parts Joy at mga kasama, kababayan, 17 taon. Ano, tama ba, Prof? Na winorkout at lahat hanggang sa magbunga na nitong CAB sa ngayon? 17 taon sa mahigit 100 taon na tunggalian, no, sa isang bahagi ng Pilipinas sa atin at saka doon sa kalakhan na nagsisikap makilala bilang napaka-unique, distinct na lugar kung saan matatagpuan ang kalakhan ng Muslim population sa ating bayan. Opo. Yan yung ating inaayos ngayon dito sa ating peace agreement. Umabot ng ilang mga exploratory talks ito. Grabe ang usapan, Ma'am Miriam. Nagwakas kami sa 43rd exploratory talks noong January. Kahapon lamang, kakabalik namin, nagkaroon kami ng executive session sa Kuala Lumpur kung saan ay pinagkasundoan na namin kung ano talaga yung lalamin ng document mismo na pipirmahan sa 27, yung magpapakilala sa CAB. Naayos na natin yan at maganda rin, natapos namin yung mga terms of reference para doon sa mga mechanisms na itatayo natin, lalo na doon para sa Annex on Normalization. Ito yung huling napirmahan noong Enero. Maraming mga usapin dyan pati Transitional Justice and Reconciliation. Ganyan. So may itatayo tayong isang body para magsagawa ng pag-aaral kung ano-ano ba talagang ibig sabihin ng reconciliation, justice para sa mga tao dyan sa bahagi ng Mindanao at nang maayos natin talaga, maging comprehensive yung ating healing process. Opo. Ma'am, doon sa Annexed on Normalization, tama po ba doon din nakapaloob yung pagsasauli po ng mga sandata o armas nila? Kasama po yung turning in ng firearms na tinatawag natin at ang natapos namin ay yung terms of reference ng independent decommissioning body. Isa itong gagawin natin, itatayo natin ito. May mga foreign experts na uupo dito, 3 foreign experts at saka 4 na local experts na siyang mangangasiwa nitong decommissioning ng weapons and combatants of the MILF. So ma'am, ito gagawin po ito ngayon pong March 27. Ito hong pagsasauli na ng kanilang mga armas dito yung mga MILF fighters natin. Hindi naman ganun kabilis, di ba? Magpipirmahan tayo, makikita niyo sila, marami sila, talagang isang malaking hakbang na kung dati-rati ay tingin nila sa sarili nila ay illegal o underground, ngayon pupunta sila dito at magpapakilala na ito na, no? Kumbaga, yung isang paa nila ay nandito na sa labas, yung isang paa ay nasa loob pa, pero yung lahat ng steps, yung processes natin ay papunta doon na talagang maging full member na sila, participants sa societal at saka governmental processes. Opo. So dito sa gagawin dito sa March 27, yung binabanggit nga ninyo, mama, no, ito na yung pirmahan sa pagitan ng ating MILF at dito ng pamahalang Pilipinas. Ng Pilipinas. At dito hindi pa ito magtatapos. Kumbaga, medyo marami pa process ang pwede gawin. After nito, yung pirmahan na yan, ano pa yung susunod na hakbang para sa mga tagapakinig natin? Paano? Siyempre kasi yun nga, implement natin yung ating pinirmahan. Kasama na dyan yung nasimula na naman yung iba tulad ng pagsasagawa ng panukalang batas, yung draft Bangsamoro Basic Law. Meron na tayong Bangsamoro Transition Commission, nagtatrabaho na sila para sa gayon ay yung isusumite sa Kongreso na parang draft bill ay umandar kaagad. So, ang inaasahan natin ng Kongreso naman, bibigyan ito ng atensyon at sa susunod na taon, mangyayari na sana yung plebisito. By 2015, early part of 2015, the plebiscite will determine kung ano-ano bang areas ang magiging kasama dito sa Bangsamoro.
political entity. Opo. So isang aspeto yun na napakahalagang proseso kasi yun yung magtatayo ng bagong political institution na inaasahan natin magiging matatag at saka talagang demokratiko at magiging responsive talaga sa pangangailangan ng communities nila. Pagkatapos yung transition period na yun, binabanggit ninyo na mga miyembro ng Bangsamoro Legislative Assembly ay pwedeng elect nitong 2016. Papunta tayo kasi sa 2016 election. Konektado. Opo. Sana ay, yun na nga, isang regular na Bangsamoro government nang in place from that kind of a transition, pasok na dun sa normal. Kaya nga normalization ang tawag natin dati sa process. Pero syempre, yung new normal, hindi yung normal na magulo. Maraming armas at iba pa. Opo. Talaga po ma'am, nakikita natin at naman nakikinig sa atin at nag-oobserba ng malapitan dito sa usapin ng pangkapayapaan at sa conflict resolution na ginagawa po ninyo at ng panel natin sa pamahalaan. Yung pagiging maingat ninyo, yung step by step na sistemang ito na ito na nga at least ngayong March 27, this is one of the most, kumbaga, hinihintay na highlight. Kasi ito na po yung binabanggit yun, tama ba? Magiging basis para dun sa Bangsamoro Basic Law. Yes, no? At saka lahat ng programs tulad ng normalization programs na isasagawa natin. Opo. Talagang nag-iingat tayo kasi ayaw natin mangyari yung nangyari nung nakaraan, di ba? Nung panahon ni... Negosasyon, nagka-breakdown, nasisira ang ceasefire, naglalabanan muli. Yun talagang iniiwasan natin. Alam naman natin ang unang maapektuhan pag nagkaroon ng gera ulit ay yung mga bata, yung mga nanay, lahat yan na nasa communities na kailangan mag-evacuate ulit. Yung kabuhayan at pag-aaral ay na-disrupt. So talagang maingat tayo na hindi mangyayari yung mga nangyari nung nakaraan. Opo. Ma'am, ang tanong, dito din sa pangyayaring ito, kami tayo na nasa Metro Manila, bagamat nakasentro nga ito sa Mindanao, sa Bangsamoro, ano po ba yung appreciation para sa amin? Ano yung papel namin at paano namin dapat tingnan ang usaping ito? Di ba yung kasabihan natin na maski yung kalingkingan lamang ang may sakit ay dama ng buong katawan? Opo. Siyempre, di ba, alam natin, ang hirap kasi na nitong habang panahon, nakikita natin may pagkakataon na yung mga tao na lumalaban dati sa gobyerno at tinuturing sarili nila na kakaiba sa mga Pilipino ay handang maging kabahagi, maayos na kabahagi ng ating proseso sa lipunan. At bigyan, yun nga, ang kailangan talaga dito ay pag-intindi para kung maayos natin ito, magkaroon tayo ng peace and development dito sa lugar ng Mindanao, ang buong bayan, syempre makikinabang yan. Diba? Minsan, isang bomba lang sa sabog, maski nga sa Davao na hindi naman tama. Dito sa Bangsamoro na usapin ay buong bayan natin naapektuhan sa economic activity, na disrupt, business confidence, na-affect, yung travel nare-restrict. Isang insidente lamang ang dali-daling maapektuhan ang buong ekonomiya ng ating bansa. Ma'am, gusto lang po namin i-join bago din matapos yung ating interview ngayong umaga. Ipasyal nyo nga kami kung ano yung inaasahan natin sa seremonya na ito ngayong Huwebes. Paano po ba ito? Sino-sino? Balita din namin, napakarami magiging guest. Ang dami, no? Kasi syempre gusto maging kabahagi at alam naman natin itong process na to, maraming tumulong sa atin dito. Wala pa nung umpisa. Ang pati international community, iba't ibang uri ng tulong ang ginawa nila, ang binigay nila sa atin at hindi naman din nila tayo iiwanan dito sa process na to. So lahat po yan ay imbitado, yung ating international contact group, ang ating third party monitoring teams, yung ating international monitoring team na nagsusubaybay sa ceasefire, tapos lahat ng tumulong sa atin sa technical working groups natin. That's right. Dahil maraming technical na usapin dito Kami rin kaming kinonsulta ng mga experts sa loob at labas ng gobyerno patungkol doon sa iba't ibang mga annexes na ginawa natin, yung power sharing, wealth sharing. Opo.
Hindi lang naman tayo yung naging panel noong pang 97, maraming iba't ibang panels na ang nagsikap na maabot itong punto ito, at tayo po, lahat po sila ay ating inaanyayahan maging kabahagi dahil mahaba ang proseso at marami talagang tumulong para makarating dito. Saan po yung venue? Gawin po ito sa Malacanang Yan. grounds kasi malaki nga, mahigit 1,000 Yan. ang inaasahan natin. Di pa kasama ang mass media doon, no? Yung mga mag-cover para talaga ma-accommodate ang maraming tao na talagang gusto rin nilang maging ma-witness. At katunayan, maski sa labas yata magkakaroon ng ilang mga events in-organize ng ibang civil society groups kasi syempre hindi naman natin yung mga representante nila makakapasok sa loob. Pero sila rin ay magdidiwang sa labas at ibang bahagi din ng Mindanao may simultaneous celebrations na mangyayari. Pero dito sa Malacanang asahan natin libong mga guests ang siya mag-a-attend ho dyan. Piyesta. Yes, marami pong mga MILF ang pupunta at saka yung ating mga government officials, legislators. Ado po rin sila kasi mahalaga yung papel nila. That's right. Ang MNLF ho ba ay inaanyayahan o naimbitahan din po? Ilang mga kinatawan na ipapadala, alam naman po natin medyo komplikado itong MNLF at iba't ibang mga grupo na rin at iba't ibang personalities. Pero kasama po sila dyan. Katunayan, ang iba sa kanila ay nasa loob na ng Kongreso ngayon. So bilang legislators, kasama rin po sila bilang ilang mga local government officials, maiimbita rin po ang marami sa kanila. Opo. Ma'am, dun sa pipirmahan ngayong Webes sa CAB na ito, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang signatory po sa panig ng government, tama po, kayo yung pipirma? Ang panel po ang pipirma at ang ating facilitator, si Tenko Gafar, from Malaysia, siya po yung nagfa-facilitate ng ating usapan. So, panels ng MILF, panels ng government, at ang witnesses natin ay yung mga ilang dignitaries tulad, kasama na rin ang ating presidente at inaasahan natin yung Prime Minister ng Malaysia. Okay. So, talagang napakamakasaysayan nitong March 27 from 1997. Sabihin natin, ma'am, di po ba? At lahat na ito ay yung lundo na. And then more steps, sabi nga, more works pa rin daw after ng CAB signing. Matagal-tagal pa at marami pang proseso. Pero ma'am, maisingit ko lang partner para sa, kasi excited lang kasi tayo, no? Yung taong bayan, yung mga Pilipino. Ma-picture out, mailaras sa larawan ho natin, ma'am, sa mga tagapakinugo natin, mga Pilipino, ang output nito, kung sakaling kung ito talaga, sana nga, magiging successful. Ano po ang mai-imagine ho natin sa Mindanao? Ang inaasahan natin dito, ang inaasahan ng ordinaryong tao, ano bang pangangailangan ng ordinaryong tao? Hindi ba matahimik na buhay, opportunities para makapagtrabaho, yung mga anak nag-aaral at hindi nasasangkot sa iba't ibang mga kalokohan o criminal activities, at yung mga dating rebelde ay handang-handa na talaga na magkaroon ng normal na buhay. Tapos yung governance institutions, kasi mahalaga yan ang kailangan talaga natin ay makapagtayo ng very strong democratic institutions dito sa lugar na to. And that is the goal of the creation of the Bangsamoro political entity. Palitan niya yung isang institusyon na hindi nag-live up sa expectations ng isang good government at saka isang demokratikong government. We are putting all the elements in place. Yung institutional design nitong bagong government na to will be more representative, will be more accountable, and of course yung capability building programs natin para sa mga young Moro professionals, yung mga dating rebelde, patuloy din yan para sa gayon ay handang-handa rin sila, may kakayanan sila na mag-exercise ng meaningful self-governance. Okay. Professor Miriam, Colonel Ferrer, ma'am, labis po aming paghanga at pagbati sa inyo at sa buong panel para po makamit natin at umabot sa estadong ito ang usaping pangkapayapaan. Ang inyong pong mensahe muli sa mga nakikinig sa atin worldwide and din dito rin sa Pilipinas, please.
let's give this a chance. Let's give peace a chance. No? Lagi natin sinasabi this is a choice. Between war and peace, we choose peace. Pero peace requires a lot of hard work. Peace requires unity, unity in purpose, at saka cooperation. So, kailangan po natin ang tulong ng lahat. Kailangan din natin ang lahat na maging observant, maging aware, at to make sure that yung mga lahat ng gaps, walang mag-fall behind, kasi yun naman ang layunin natin, walang maiwan dito sa process na to. So, tulungan niyo po kami at talagang napakarami natin kailangan gawin para magtagumpay talaga itong peace process natin. Thank you very much, Chairperson Miriam Coronel Ferrer, ma'am. Magandang umaga. Magandang umaga po. Thank you. Good morning! Kasama muli si GPH, Government of the Philippines, Peace Panel Chairperson, Professor Miriam Coronel Ferrer. Good morning! Ay report ang RMN Cotabato, paring Noel, si Daisy Mangod. Sa usapin pa rito, excited din sila siyempre. Pakinggan nga natin please, Daisy. Bilang pasasalamat sa nakatakdang paglagda ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front sa Huwebes, March 27, 2014 sa Comprehensive Final Peace Agreement, ay may mga isasagawaring aktibidad sa loob ng Office of the Regional Governor Compound, Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM na nandito sa Cotabato City. Ayon kay ARMM Executive Secretary Attorney Liza Alamia, sa lingguhang tapatan sa ARMM kahapon, isang peace concert ang inihanda ng regional government na lalahukan ng iba't ibang government agency sa rehiyon. Mga local Moro singers ang inaasahang kakanta sa naturang konsyerto para sa kapayapaan. Sinabi pa ni Attorney Alamia na maglalagay din sila ng malaking TV screen sa ORG upang live na mapapanood ang paglagda ng GPH-MILF sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Samantala, pinag-aaralan pa ng regional government kung idedeklarang non-working holiday ang March 27 sa rehiyon. Sa kabilang banda, hinihikayat naman ang mga Moro na maglagay ng mga streamers na nakasulat ang katagang Mabrok Bangsamoro Government, Alhamdulillah Bangsamoro Government, Welcome Bangsamoro Government at Long Live Bangsamoro Government. Sinabi naman ni Moro Islamic Liberation Front First Vice Chairman for Political Affairs Gadzali Jafar na pina-finalize na lamang nila ang arrangement para sa mga delegado nila na dadalo sa lagdaan, na ayon sa kanya ay ang ibinigay na slot ng GPH ay hindi bababa sa 400 katao at hindi lalagpas sa 500. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak RMN. Thank you, Daisy. Good morning! DZXL Sunday Issue. Banyo Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Oras na ho natin sa lahat ng mga Pilipinong excited para nga dito sa CAB o Comprehensive Agreement. Bagamat sa Thursday pa lamang ho yan. Tatak! Alas 9:32 na ho na magandang morning ng Sunday. Ang oras na ito ay handog sa inyo ng TGP, The Generics Pharmacy. Basta generics at gamot pang maintenance, TGP, The Generics Pharmacy. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,600 branches nationwide to serve you. Pre, sure win o big win? Sure win! Ako big win! Kaya sali tayo sa Cobra Energy Drink Sure Win or Big Win promo! Astig ang forma with cool Cobra gear sa Sure Win prizes. Big time naman ang dating sa Big Win prizes. Tatlong Chevrolet Camaro V6 at marami pang papremyo gaya ng Yamaha FZ16, Samsung Galaxy Mega Cellphones at 50,000 cash. Collect Cobra labels and specially marked crowns to join. Redeem Sure Win prizes at participating LPC branches and partner redemption centers. Sure Win or Big Win? You decide! Join now! Cobra Sure Win or Big Win promo per DOH FDA CFRR permit number 0061 series of 2014. Promo period is from March 15 to June 15, 2014. See posters and print ads for details. It is bound to be one explosive season as Isuzu unleashes its summer invasion. Explore more urban enclaves aboard the Altera, now less 65,000 pesos. Cruise weekend waves and raves with the D-Max, now offering 20,000 pesos discount. And go into more getaways with the whole family with the Crosswind, now offering 75,000 pesos discount. This is Isuzu Summer Invasion. Promo runs till March 31, 2014. Per DTI NCR permit number 2041, series of 2014. 5
558 DZXL. Hey, everybody! Teka muna, banat nga muna tayo. Bored ka ba? Banat na! Banat time! Sa Good Morning Metro Manila! Nasa likod pala, page 8. Page 8. Ikaw nagsabi sa akin, ikaw nag-lead sa akin eh. Page 8. Ang pag-ibig, parang ulan. Ay, parang ulan ang pag-ibig. Oh, ulan. Minsan, bakit? parts dahan-dahan. Minsan, mabilis. At higit sa lahat, kaya mong maramdaman. Pero hindi mo kayang pigilan. Banat time! Sa Good Morning Metro Manila! Badio Veras at Elga Joy Garcia. Good Morning Metro Manila! Isa pa? Ito pa. Ikaw naman. Ito naman. Gusto ko ikaw ang mauna eh. Bored ka ba? Banat na! Banat time! Sa Good Morning Metro Manila! Alam mo, kung makakita man ako ng masigit sa tayo at sa'yo, huwag kang mag-alala, Mars, dahil pipikit na lang ako. Time! Sa Good Morning Manila! Ayos! Ikaw na! Thank you! DZXL Good Morning Metro Manila. Mabuhay ang bagong programa ng DZXL 558. Programa tuwing linggo ng umaga, ang Good Morning Metro Manila. Kasama si Badio Veras at si Miss Joy Garcia. Congratulations po sa inyo. DZXL Good Morning Metro Manila. Next muna. Ito yung last Sunday na hindi natin nabasa parts. So, pasahin ko lang bago doon sa bagong bigay ni Jen. Thank you kay Jen. Happy Sunday morning po sa inyong dalawa, Miss Joy and Mr. Buddy. Si Alma Andres Pastrana po ito ng Kalibo Aklan, pero dito minaw sa Pampanga. Morning! Mabuhay. Salamat po. Salamat! Family Cantillo sa Bolinao, Pangasinan, binabati from SG Cantillo ng Mabalacat, Pampanga. Thanks po. Araw-araw ako nakinig sa inyo. Ako, every Sunday lang po yung programa namin ni Joy. Good morning, Metro Manila. Ayan! Ibig niya sabihin yung buong programa ng DZXL. Good morning ho sa mga security guard ho natin. Yan ho sa Cloverleaf Park. Ayan, marami tayong malikinig dyan. Lagi silang nakikinig mga gwardiya ho natin. Mga honest guards. Sige. Good morning, happy Sunday. Good day yan po. Pabati ko lang po yung mahal ko sa Rizal Town, Palawan. Happy Mansari. Happy Mansari. Mahal na mahal kita. From Del of Lin Pasin. Apo, salamat. Gloria Banta ng Taytay, binabati po kay ni Gidjon. Okay na parts yung last Sunday to, binasa ko lang today. Ayan, yung bago. texter mo natin 8497. Ba't may ganun? Nakikita ba ang aking figura sa video? Iyan. Mukha ko lang naman yan eh. What's na mukha? Pards, ang sexy mo talaga dyan, Pards. Bakit ganon? Sexy Joy and handsome body. Wow! Yan! Okay. Ayun! Ayun yung ganon na. Pinakita ang body namin. Good morning! Please greet my daughter, Purple Kathleen. Uy, Purple Kathleen. Ngitit. A happy 3rd birthday this coming March 25. Advance happy birthday. God bless to you guys and great show. Family Ngitit of Quirino Province. Ang cute naman, Ngitit. Ayan, Shari Joy, Agustin and Agustin family dyan sa Quirino Province. Good morning. Good morning. Good job, Buddy and Joy. Congrats. Maraming salamat po dahil sa Good Morning Metro Manila. Nakikilala po namin ang mga kahanga-hangang Pinoy na karapat-dapat pamarisan at napagbigay po ng inspirasyon sa mga tagapakinig. Mabuhay po kayo. Thanks, Paring John, Manila. Pag-greet po ng happy birthday. Sina Trining Nicanor Sarcino, Reggie Nicanor Palay, Richie Muyot, Buenaventura, at Christine Joy Quintano.
from Flor Bukirin. Happy birthday. Thank you. Bless you more. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Kuya Ate, batiin niyo po kami dito lang nakikinig sa inyo. Mga anak po namin si Archien, si Clea at asawa ko na si Christine. Thank you Arnel Caralde ng Taytay, Palawan. At good morning po. Pakibati naman po kami dito sa Joville 3 Annex San Isidro Rodriguez Grizal. Araw-araw po kami nakikinig sa inyo. Si Ate Mirna po ito. Ate Mirna, good morning sa iyo. Salamat. Kay Judith Canali Likop sa Facebook friends natin, thank you. At kay Mildred Balicol, good morning Metro Manila. I'm listening right now to your very energetic program. And more power to our nice program daw, sabi ni Mildred. Thanks Miss Mildred. Talaga partner na 2.5 hours lang naman tayo nagsasama-sama, diba? Buhay na buhay pa rin. Na-remind ako sa oras. Akala ko. Ang haba pa pala ng bubunuin natin. Ay, malipit na tayong mga kota. Si Evelyn Henry Isidro Salvador at ayan kay Armando Manalat, ayan kay Lala Garcia, ayan ay sa kapatid ko. Okay. Ayan, lagi naman silang sumusubaybay ho sa atin. Mga friends ho natin sa FB na laging sumusubaybay din sa mga thank you po updates. Sa inyo. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Pinabati lang natin parts ang MTRCB, ang Movie Television Review and Classification Board. Sa panguna siyempre nating butihin at minamahal na si Attorney Toto Villarreal. Sila po ay nagsagawa ng matalinong panunood, yung kampanya po ng MTRCB na inilunsad sa Batangas. Matalinong panunood campaign, ang tawag po dyan, last March 13 sila. At nako, tuwan-tuwa ang mga taga Batangas at inasikaso lahat ng mga pangailangan ng mga taga MTRCB nang dumalaw. Si Attorney Eugenio, Attorney Toto Villarreal at ang mga board members. Binabati natin sina board member Gabriela Concepcion, Noel Del Prado, Jacqueline Aquino Gabino, Carmen Cita Guerrero, Carmen Musnge, J. Rebester, Milo Sugcueco at ang mga taga showbiz na board member din ng MTRCB, sina Mario Hernando, Lisel Martinez at Gladys Reyes Somero. Ayan. At syempre kay Attorney Vic, thank you sir na marami at kahit pa paano po ay nabibigyan daw ng giya ang marami sa ating mga babayan. Totoo naman, yung mga pagsakay po ninyo ng bus, parts, di ba? Tapos ang mga palabas hindi ho pambata, mali po iyon. Di ba? Ang mga palabas hindi tama. Yun po ang inaakit nilang kampanya, yung matalinong panonood na dapat general general audience. Oo. Yung mga palabas sa mga bus, mga public utility vehicle. So nag-ikot sila sa Batangas Pier, do support po dyan sa mga Grand Bus Terminal, ya. Kaya congratulations sa MTRCB, ha? Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Dapat makakausap namin ngayon ang National Historical Commission of the Philippines. May kaugnayan po doon sa inaguirahan, pinasinayaan na Dr. Jose Rizal Museum, yung Dambana. So, nag-beg up lang sila dahil nasa Cavite raw. Meron silang event today din kasamang Joy. Pero nabasa na ho namin naman yung tungkol sa bago yung pupuntahan sa Metro Guide. Kaya nga, sa Port Santiago pala. Anyway, talagang maliban naman dyan. Di ba malapit naman ang Intramuros yung kuha na dyan. So, halos magkatabi naman yan eh. So, marami kayong pwedeng pasyalan dyan. At talagang napakaganda. Dami. Doon mo makikita talaga. Marami naman palang pwedeng pasyalan dito sa Metro Manila. Pagsimba ka lang sa Manila Cathedral o sa San Agustin dyan. Tapos, ba? Sa Manila Cathedral. Alam mo, ihahabol daw nila bago magmahal na araw. Hindi ako nagkakamali lang, mga kasama. Oo. So, pwedeng pasyalan dyan. Diba? Tapos, bili kayo ng sorbetes. O pwede rin na magkalesa. Yes, okay. May bago sila ngayon. Yung parang chariot, electronic. Yung nakatayo ka na lumilibot ka, parts. Parang scooter type pero nakatayo ka. Ganda din yan. Intramuros. Kung ayaw nyo naman, mag-pedicab. O kaya yung tawag doon. Pero kalesa is also good. Ayaw nyo naman, pwede naman kayo maglakad. Pwede. Cobblestone ba ang tawag dyan? Yung mga bato-bato na pag hindi ka maganda sa sapatos mo, tapilo ka. Pero maganda, Spanish time. Pag kayong naka-heels tapos kung may pera,
Dinner ka sa Barbara. Barbara. Kung ayaw naman, pwede rin namang magbaon. Di mag-food chain ka o baon. Tapos, meron naman na place doon na pwedeng kainan? Hindi, habang naglilibot, pwede kong pansamantalang umupo. Ayun, mag-banding kayo doon. Marami naman parts. Mag-merienda. Sa Port Santiago lang, sa Damuhan, pwede na rin. Wag nyo lang itapon yung mga basura nyo dyan. Wag po, yan ang pakaingat-ingatan natin. May mga pwede naman tapunin dyan doon nga sa inaakitan daw ng mga turista sa may Batangas Mount ano ba yun? Malakot or something. Ang daming basura nakuha. Ay, sus. Kaya lang, mga basura, kondom, mga panties, brief. Mariosep. Sabi ni Bishop Argeles, nasasalaula nyo naman ang bundok na ito hindi ba ito dapat sa pananalangin at pamamanata? Bakit ang daming mga kondom, mga panties at mga brief? Ay, taga ko'y natawan, hindi ko maintindihan parts. Ano ba nangyayari sa atin? Wala akong ganunan Ayan. Pinawakani mo yung lugar. Kaya nga Sus Mariosep. Balik tayo sa Port Santiago. Maraming mapapasyalan dyan parts. Pwedeng dyan yung dating place na yung hindi ko sinabing gawin yung honeymoon na part. Magmamasyal kayo dyan. Pasyalan. Balikan natin ang lumipas sa panahon ni Rizal. Pang pamilya. Pang Dabarkads din. Dami natin na pasyalan Sabi natin. Dami natin na pasyalan. Saan nyo pa gustong pumunta? Sige mamaya Good news! Huling bagsak, abangan. Good morning! DZXL Sunday Issue. Uy! Tatak alas 9:46 na huna magandang morning ng Sunday. Bulaklak at tsokolate, 100 nights dadalhin. Pamilya mo't barkada, 200 times susuyuin. Pati aso mo, 300 times pakakainin. Kulang ang isang araw upang ikay pasagutin. Kaya panliligaw ay aaraw-arawin. Ako'y naka-Enervon para malayo sa sakit at may energy. Para ang matamis mong ooy, palapit ng palapit. Mag-Enervon every day so you can make happy happen. Multivitamins is the generic name of Enervon. Ang magpapahappy sa'yo, araw-arawin mo. Buy the Enervon 30-day pack so you can make happy happen. Pre, sure win o big win? Sure win. Ako big win. Kaya sali tayo sa Cobra Energy Drink Sure Win or Big Win promo. Astig ang forma with cool Cobra gear sa Sure Win prizes. Big time naman ang dating sa Big Win prizes. Tatlong Chevrolet Camaro V6 at marami pang papremyo. Gaya ng Yamaha FZ16, Samsung Galaxy Mega cellphones at 50,000 cash. Collect Cobra labels and specially marked crowns to join. Redeem Sure Win prizes at participating LPC branches and partner redemption centers. Sure win or big win? You decide! Join now! Cobra Sure Win or Big Win promo per DOH FDA CFRR permit number 0061 series of 2014. Promo period is from March 15 to June 15, 2014. See posters and print ads for details. Kaunting pakain lang sa araw-araw. Mabilis ang paglaki, matibay ang katawan at maagang maiwawalay. Enjoy ka sa napakagandang hugis ng katawan nila at pinaka-enjoy ka pag nagbilang ng kita dulot ng Milk Gold. Sulit talaga. Milk Gold, kakaibang pellet para sa mga biik. Gawa sa pre-cooked corn at gatas na madaling tunawin ng mga biik. Milk Gold Booster Pellets for 5 to 28-day-old piglets. Milk Gold, superfood for super piglets. 558 DZXL. DZXL. Good morning, Metro Manila. Metro Manila Balita. Kaganapan sa Kamaynilaan. Metro Manila Balita. Good morning! Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Ito nakalipas na Lunes, mga kasama, nagsagawa po ng kampanya ang Bureau of Fire Protection sa Nabotas para turuan ang mga kabataan sa kung ano ang kanilang dapat gawin kung sakali mang may sunog. Ayon kay Chief Inspector Paul Pili, iniinganyo po ng Nabotas City Fire Marshal ang mga magulang na turuan ang kanilang mga anak na kahit nasa batang edad pa lamang na ang paglalaro po ng apoy ay malaking panganib. Alam po ito ni Nap. Hindi siya naglalaro ng apoy. Hindi siya mahilig sa apoy. Kasi baka makasunog eh. Pero naglalaro siya. Ganun ba? Hindi siya mahilig sa apoy pero naglalaro siya. Ay, sos Mariosep.
Si Ruel. Ha? Naglalaro din si Ruel? Ay wag, at baka makasilab. Opo, balikan natin ang balita. Ito daw po ay malaking panganib, hindi lamang sa kanilang katawan kundi maski na sa mga komunidad. Pinayuhan na Nabotas Fire Marshal ang 500 o ang 700 estudyante ng mga fire safety rule. Ilan po sa mga ito mga kasama ay mga sumusunod. Una, huwag paglaruan ng posporo o lighter. Iyon ang nilalaro ni Nap. Posporo. Kung sakali man na may sunog, don't hide. Go outside. Huwag magtago sa mga parador sa ilalim daw ng kama o lamesa kundi lumabas na lamang sa nasusunog na gusali. Sa lindol yata yun eh. Yung ganun. Sunog po ito mga kasama. Ilan yan sa mga binabanggit na mga fire marshal kasi sa marami mga yun kapag may sunog, doon sila sa banyo eh. Ay, yun na, doon na nakukorner ng sila, apoy. Opo. Ayan, ilan lang ho yan sa mga tips nila. Kasama Joy. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Sa Nabotas yun, mga kasama, Nabotas. Ngayon, saan tayo, Pard? Saan Dito tayo? naman ho tayo sa Quezon City. Ayan. Si best friend. Invisible best friend. Ang programang Linis Palengke ay clean-up activity kung saan naglalayong maiangat ang kalaman ho ng market vendors tungkol sa environmental production. Ito ay sinagawa ng MMDA sa mga piling public markets tulad ho ng Dagonoy Public Market sa Maynila, Murphy Market sa Quezon City, Parañaque Public Market, Muntinlupa Public Market, Pasig City Mall and Public Market, Mandaluyong Public Market 2, Polo Public Market dyan sa Valenzuela, New Las Piñas Public Market at Marikina Central Public Market. Kakibato nito ay ang pagbibigay ng MMDA ng libreng garbage bins. Ayos lang. Basurahan, utility cards, apron at compressor washers. Dito sa mga pampublikong pamilihan, isang bagong programa naman ang ipapatupad muli ng MMDA. Ito ay pinakalanang Estero Blitz. Naks naman, pa-blitz talaga. Ay eksklusibong lilinisin yung mga estero at waterway sa Metro Manila. Ito ay uumpisahan bago pa man pumasok daw ang summer season. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na, Metro Manila Balita. Kaganapan sa Kamaynilaan, Metro Manila Balita. DZXL. Good morning, Metro Manila. Good morning po. Nagpapasalamat po tayo at na-imbesahan po tayo dito sa inyong programang Good Morning Metro Manila. At para dun sa mga kababayan po natin na nabota at napakarami nating programa, ang importante lang po dito, magkaisa po tayo para matulungan yung buhay po nila. Maraming salamat po. DZXL. Good morning, Metro Manila. Si Nabotas Mayor po yan, John Ray Chanco. Wala yung mayor ng Quezon City. Kaya hindi nyo naririnig. Mayor Bustek. Ay, nako. Tapos yung sa Taguig naman ganun din. Kausap ko rin yung isang PR ng Mayor, Mayor Lani. Di nagpadala pa tayo ng invitation letter. Kinukwento ko lang sa inyo para maramdaman ho ninyo kung paano minsan ang hirap kausapin ng mga naihahalal nating official LGUs. So nag-email naman ako, Pards. Ganda ng ating letterhead. Oh, syempre. Sabihin, nag-submit ka pa. Kung gusto nyo ng formal. Kung informal, text, okay lang. Di submit naman ako. Aba, di sabi ko, nag-send na ako ng message, ng email, ng letter. Okay daw, thanks. After 2 weeks, pinalo up ko kung kumusta na status. Sabi sa akin, wala raw siya natanggap ng email. May gulay. Nag-thank you ka pa kung hindi mo din lang naman chinek in the first place. Wala lang, na-share ko lang sa inyo minsan ng frustration na sa Good Morning Metro Manila,
gusto namin maiparating po sana sa inyo sa Metro Manila, ang mga mayors natin, mga plano ho nila. Libre to, wala naman pong bayad, di naman kami namimiar. Ang sa amin lang, para lang marinig ng Good Morning Metro Manila. Mga good news na yan. Good news, sawa na tayo sa bad news. Pampapogi para sa inyo. Or, sa totohanan naman kasi, ako parts ng paniniwala ko, pag may ginagawa ka talaga maganda sa mga constituents mo, kahit pasabihin nilang PR, pampapogi, pampaganda yan, wala akong pakialam. Diba? Importante nararamdaman ng mga tao, yung talagang ginagawa mong serbisyo. Nangiintriga lang yung mga ganon na nagsasabing PR, pampapogi. Hindi ho. Pag may maganda ka talagang ginagawa sa iyo mga kababayan, kabarangay, kasyudad, go! By all means. Good morning! Loreras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Gusto po kayo? Morning, Joy! Good morning! Umaga pa lang, good news na sa Metro Manila. Mga paksanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang mga panauhing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Hindi po itong dahilan na porket may pagbabago ng klima ay sanhi na to na maging depressed tayo, no? In fact, globally, ang tinitingnan sa climate change as yung oportunidad kung anong pwedeng gawin ng bansa. Good morning, Metro Manila! Dahil tuloy-tuloy na ang pagganda ng umaga. My name is Kes. I am 13 years old. I live in Cavite, the Philippines. And this is my story. The rightful winner of the International Children's Peace Prize 2012. Mga paksanghatid ay pagbabago sa ating buhay kung saan bida ang usapang pampamilya. Good morning, Metro Manila! Sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Kada linggo, kasama sina Buddy Oberas at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. Good morning! Nakuhaan po natin mga kasama ang special report ni kasama Lourdes. Wala muna ngayon. Sige. May kaugnayan sana ito dun sa ano ba talaga nangyayari? Misteryo o gawa ng taong pagkawala ng Malaysia Airlines. Ang latest parts, Joy, ay may nakita raw na satellite images ba ito? Mga sightings. Ang latest from mga news sources sa international media corporations. China yung huli may nakitang may naispatan na sightings pero, ng debris or something. Pero hindi pa naman ito kinukumpirma. Hindi pa. Wala pang confirmation. The other day, Australia yung may nakita. Kasi yung matagal-tagal na dito Grabe talaga ho. Anyway, pag-pray lang natin na sana makita man lang yung labi nito aeroplano. At syempre yung mga tao doon talagang grabe ho nangyari. Good morning! Igyanda natin, pangunahan po ng PhilHealth bukas, Department of Health, Lunes, March 24, yung Alaga Ka para sa Maayos na Buhay o Alaga Ka program, mga kasama. Yung bago nilang ilulunsad bukas na. Excellent! Isang malawakang kampanya kasama mga lokal na pamahalaan para lalong maihatid po sa may 14.7 milyon na mahihirap na pamilya. Yung mga paunahin po serbisyong kalusugan o kung tinatawag po sa wikang Ingles, primary care ng PhilHealth at Department of Health. Kung paglulunsad ay sabay-sabay nagaganapin sa mga lungsod sa 17 rehiyon sa bansa. Sa Metro Manila, gaganapin ang pasinaya dyan sa Quezon Memorial Circle. At nasa may 2,000 mahihirap na member yung inaasang dadalo. Ayon kay Colonel, may naisip akong Colonel Alex din Ayon kay President and CEO Alexander Padilla, layunin po na Alaga Ka na may paalam sa mga kinukulan ang benepisyo para magamit po ang mga ito hindi lamang sa pagkakasakit kundi pati sa pagpapanatili ng inyong kalusugan. Ayan. So bukas, congratulations advance. Thank you! Congratulations sa inyo. Oy, siya nga po pala sa ating mga kababayan po dyan na uuwi ho ngayong pong Semana Santa. Medyo luluwag ho ang Metro Manila kaya magkakaroon po ng ganito hong pagsasaayos construction na dito ho sa ating maliban sa Dario Bridge dyan sa Quezon City, dito din sa EDSA. So medyo mahaba-haba lang kasi yung sa Dario Bridge yung reblocking naman ayan, at least mapapaganda na. Mapapaganda at tuloy-tuloy na yung kanilang gagawin. Kaya alamin ho ninyo ang mga dapat ho ninyong iwasan sa ganitong gagawin nga po pagsasaayos po dito sa ating lansangan. Sabi ni Chairman Tolentino, minsan na isang bagsakan na lang with DPWH ang reblocking nito. Okay, so sige ho at alam problema. At least nasa probinsya marami. Wawakas na namin ang programa sa prayer ni Padre Choy Ramos.
stand we have in Jesus. Diyos, amang makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa biyaya ng buhay na iyong regalo sa aming lahat. Salamat din, Panginoon, sa dakila mong anak na si Jesus na iyong ipinagkalob sa amin upang maranasan namin ang biyaya ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat sa kabila ng aming mga pagkukulang at kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkakasala at patuloy na pagtalikod sa iyong paanyaya, sa daan ng kabanalan, ikaw ay matyagang patuloy na nagbibigay ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Narito kami, Panginoon, sa araw na ito na nakikinig sa programa na magbibigay sa amin ng kamalayan sa nangyayari sa kasalukuyang panahon. Ito nawa ay magbigay sa amin din ng lalim ng pangunawa sa pagsasakasaysayan ng aming lipunan upang anumang nangyayari sa aming kapaligiran, ito'y maranasan naming isang biyaya at kaloob ng kaligtasan na gagaling sa iyong walang hanggang pagmamahal. Ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. So take it to the Lord in prayer. Happy listening and happy birthday din nga pala sa belated happy birthday kay Mami Cristina Marcelo. Happy birthday! Happy birthday belated galing kay Monica Marcelo ang pagbati sa iyong daughter. And also happy listening to Monica Magkanta sa family niya today. Yes! Ano parts? Ang bilis ng oras. Oo, uy, Sunday ho ngayon ha. Baka nakalimutan ho ninyong araw. Ito'y araw ho ng ating Panginoon. Try naman ho nating bisitahin ang ating pong Panginoon. Miss ka na po niya ha? Miss ka na. Oo. Ayan, at syempre papaalam na ho kami. Kota na. Kota! Ay, niyo pong lingkod. Mula ko dyan sa Cagayan, dyan ho ang Calo Cave. Ako po si Joy Garcia. Thank you, partner Joy. Mabuhay, ingat. Thank you sa Onesimus. Thank you once again. Thank you, James. Good morning. It's a beautiful. What's Occidental Mindoro, home of the Tamaraw? Sa po si Buddy Oberas. Good morning, Metro Manila. Good morning, Metro Manila. Sumainyo ang Good Morning Metro Manila. Maagang saya, maagang biyaya. Good morning, Metro Manila. Hanggang sa susunod na linggo mga kasama, dito lamang sa bagong DZXL 558. That news.